This time, hinatid ako ng kaibigan ko sa flyaway bus station ng Van Nuys, California. Pupunta kasi ako ng Los Angeles Airport. Ang pamasahe sa bus ay $9.75. Napakaganda rin ng bus at yung bus na yun ay very organized. Dito kasi sa Los Angeles Airport ako sasakay ng eroplano papuntang another state, ang state of Minnesota, kung saan bababa ako sa Minneapolis Airport. Ang pinakamurang airline ang pinili ko, ang Sun Country Airline. Ang plane fare ay nasa almost $300 round trip na yon. So eto na yung Minneapolis Airport sa state of Minnesota. Dito ako susunduin ng pinsan ko. Pero yung pinsan ko nakatira sa St. Paul City ng Minnesota. Pero dahil medyo madilim na nung dumating ako, dinala na muna nila ako sa Mall of America para mag-dinner. Itong Mall of America is the largest mall in the United States of America in terms of area. Then after that, bumiyahe na kami papuntang St. Paul sa bahay nila. Ito yung area kung saan ako tumira sa bahay ng pinsan ko. Ito yung bahay nila. Maganda yung neighborhood. Mukhang isang exclusive subdivision. At ito yung likod ng bahay nila. Malawak din. Yung kanilang lawn sa may likod. So simula na naman ang ikot ko dito sa Minnesota. Pero bago kami nag-ikot, dumaan muna kami sa isang cheese store para mamili ng tubig, ng merienda, dahil medyo mahaba-haba yung biyahe namin. Mag-iikot kami ngayon sa ilang parte ng Minnesota. Maganda itong cheese store na pinasukan namin. Hindi lang ito nagbebenta ng mga cheese. Kung hindi, meron din silang binibentang mga chips, merong mga wines, beers, juices, meron ding mga Christmas decorations, at meron din silang display ng mga pastries, at pwede ka ring umorder at kumain dito sa loob. At ang kinaganda pa dito, free ang coffee. Nasa sa iyo kung gusto mo ng black coffee, kung gusto mo ng with milk or with sugar. After which, bumiyahe na kami. Ang ganda ng tanawin. Yung mga puno sa gilid ng kalsada ay parang may mga nagme-maintain. Ang unang stop namin ay yung viewing deck ng Lake Superior na tinatawag, which is considered the largest freshwater lake in the world. Sobrang ginaw ng araw na ito. Halos nanginginig na ako sa lamig. Kahit yung paghawak ko ng camera ko ay nanginginig yung mga kamay ko. Napansin ko rin dito sa Amerika na yung mga sementeryo nila ay along the highway or along the streets lang. Hindi katulad sa atin na kadalasan ay nakatago sa may looban. This time, pupuntahan namin yung coast ng Lake Superior. Itong Lake Superior, sa sobrang laki nito, nagmistulan na siyang dagat. In fact, ang stretch ng Lake Superior sa north side nito ay Ontario, Canada na. And then, sa may east side niya ay ang Minnesota. Tapos yung west side niya ay ang Michigan. And ang south side niya ay yung state of Wisconsin. Ayan, kung nakikita ninyo sa sobrang lamig, nagyayelo na yung tubig. Makikita rin dito from a distance yung tinatawag nilang Split Rock Lighthouse. Kaso hindi na namin ito pinuntahan ng malapitan dahil talaga sa sobrang ginaw dito sa may tabing dagat or tabing lake na ito. Ang hirap kasing paniwalaan na isa lang itong lake. Mukha na talaga siyang dagat kahit yung alon niya parang dagat. Ito yung isang falls na kung saan ang tubig nito ay tuloy-tuloy na papuntang Lake Superior. Masyadong gumanda ang paningin ko dito dahil yung tubig ng falls ay nagiging yelo na. Masyado rin akong na-amaze
dahil first time ko nakakita ng ganitong klase na kung saan yung tubig mismo ng falls ay hindi na tubig kung hindi yelo na. Pagkatapos nito dahil medyo madilim na at syempre pa gutom na sa kalalakad, naisipan na muna namin na kumain dito sa isang kainan na ang pangalan ay Blackwoods. Pagkalabas namin, ayan, snowfall na, snowy winter wonderland na. At sigurado bukas sa gala namin, snowy na ang dating. Again, maraming salamat ulit sa inyong panunood. Abangan ninyo ang susunod pang gala ko dito sa State of Minnesota. Ingat po kayo lagi and God bless.